Morning mga kapatid. Medyo makulimlim ang araw pero may araw. Umaga na, Lunes. So, yung ampalaya na nasa balag na tumba ng hangin. So, tinanggal ko siya. Ngayon, tatalbusan ko siya kasi masarap itong isama sa munggo. Yan. So, tatalbusan ko na siya ngayon. Ayan. Talbusan ko na ng konti. Pero busin ko to ngayon para matapos na. May gagawin pa akong So yung mga maayos lang ang sinasama ko. Yung mga bulok i-discard ko. Tagal din namin napakinabangan itong ampalaya yung talbos at saka yung bunga. Yung talbos normally hinahalo namin siya sa munggo, pero yung bunga ginugulay namin. Pwede siyang ihalo sa pinakbet. Yan. Mga Ilocano mahilig sa pinakbet pero may pinakbet din na Tagalog. Misis ko Tagalog, although ang nanay niya Ilocano, pero di siya marunong mag-Ilocano. Ako marunong ako mag-Ilocano. Tatay ko Ilocano Saka nanay ko marunong din mag-Ilocano. Kahit na taga Pangasinan siya. Anda Pangasinan talaga siya. So ibang salita doon. Hindi siya Pangasinan. Hindi Bulinaw. Bulinaw ang tawag nila doon. Bulinaw parang sambal, hawig sa sambal. So kung marunong ka mag sambal, tapos kausap mo taga Anda or Bulinaw, medyo magkakaintindihan kayo. Kasi kunyari ibigyan ko kayo ng sample. Sa Anda, kunyari tatanungin ka, saan ka papunta? Sasabihin niya, adti ka mako. Pero sa sambal, yung adti niya nagiging IT. IT ka mako. Yun. So, ganun talaga ang language. Nag-i-evolve siya sa mga location. Kahapon kasi nag-share ako sa church tungkol sa Genesis chapter 11, yung Tower of Babel. Kung nabasa nyo na yon, tungkol yon sa mga tao from the east. Medyo mahabang discussion pero i-shortcut ko na lang. Galing sa east, nagpunta sa Shinar, part ng Babylon. And then naisip nila na magtayo ng tower, mag-establish ng city. Tapos during that time sa history ng mundo natin, isa lang ang language. So over time, nakita ng Diyos, pag binasa niyo yung Genesis 11, nakita ng Diyos na iba yung direction nila. Okay yun, one language, pero iba ang direction nila. Imbes na sumunod sila sa utos ng Diyos na
to replenish the earth, to multiply, ayaw nila mag-move on. Kasi mga pilgrims ang mga tao nun eh. So they move from one place to another. But sa case nila, gusto nila na mag-stay put. Okay? So ngayon, nakita ng Panginoon na umpisa pa lang yon ng mga plano nilang gawin. So dahil ang Diyos ay all-knowing, alam niya na yung intention nila. Papupunta yan sa kung ano-ano na ang objective ay para sa mga tao lang, hindi para sa pagsunod sa Diyos. So ang ginawa ng Diyos is kinonfound niya yung language. Ibig sabihin, ginawa niyang halo-halo yung salita. So nangyari, hindi natuloy dahil mahirap mag-utos, mahirap sumunod kung hindi mo naiintindihan kung ano yung sinasabi sa iyo. At pag sumagot ka, hindi rin maiintindihan nung nag-utos sa iyo kung ano yung sinasabi mo. So dahil doon, syempre, kung ganun, hindi kayo magkaintindihan, wala mangyayari. So yung project na yun, hindi natuloy. So nabanggit ko yun kasi ang pinento ko kanina is yung sa anda, ang salita, bulinaw, kapag sambal ka, taga Sambales, medyo magkakaintindihan kayo. May hawig. So, ibig sabihin, may similarity, may pinanggalingan. Pero as people move to other places, nagkakaroon ng evolution ng language. Either nadadagdagan, nababawasan, namomodify. So kaya nga yun, ADT nagiging IT. Kahit sa mundo, kunyari ang pangalan ko, Andres. Diba? Pilipino, Andres. Pero Andres, Spanish din yan. Mexican din yan. Ngayon, sa Greek, Andreas ang pangalan. Punta ka naman sa US or sa Britain, magiging Andrew ka. Pero dito sa Maori, ang equivalent niya is Anaru. Pero may mga hawig din. Medyo mapapansin mo, medyo hawig. Hindi lahat pero may mga words na makikita mo ay parang pareho. Kunyari, yung ano ba magagamit natin, yung counting numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung ibang numbers doon may hawig sa Maori. Kunyari yung 4, 5, rima. Sa kanila rima, sa atin 5. Anyway, yun lang, nasingit ko lang yun. Anyway, balik tayo dito sa Ampalaya. Layo na ng pinuntahan natin. Minsan ganun talaga ginagawa ka, na distract ka, gagawin mo sandali, pero pag naalala mo, balik. Okay, so balik tayo sa topic nitong Ampalaya. Ganda raw ito sa mga high blood,
kasi baba ng dugo. Ang sabi nila, palaya. So, pwede mo rin tong kaining hilaw. Minsan nga, ninunguya ng misis ko to hilaw eh. So, pero sobrang pait. Yan. Medyo marami-rami na akong natatalbusan. Konti na lang. Nakatuwa nga dito yung forecasted na bagyo noong Sabado, Linggo. So nag-advise ang Met Service, parang equivalent ng Pag-asa sa Pinas, na may darating na cyclone, talagang malakas, 141 kilometers per hour. So sinabihan ng mga tao na maghanda, mag-imbak ng tubig, mga flashlight, mga lutuan, kasi pag nawala ng power, walang electric, karamihan ng tao dito ang gamit sa pagluto ay electric stove. Mas mura kasi dito ang electric kaysa sa stove compared sa Pinas. Napakamahal ng electricity, kaya kung gusto mo magluto either mag LPG ka o gumamit ka ng kahoy. Yan. Pero dito mas mura yung electric, kaya nagbilihan na ang mga tao ng mga supplies nila. Nung pumunta ako sa supermarket, bibili ako sana ng tinapay kasi magkakaroon ng shared lunch sa church. Nagulat walang tinapay, wiped out, ubos, grabe. Tapos yung tubig, sabi nung kakilala ko, wala na rin tubig. Ba, parang panahon ng COVID to ah. Oh, grabe, naalala niya siguro yung COVID. Dito nung COVID, naubos ang toilet paper. Kasi alam mo naman, may gumagamit ng tabo ang mga tao dito eh. Meron siguro bidet. Yan. So, ubos talaga ang tinapay. Pero mabuti naman pagpunta namin sa isang store, yung warehouse, may mga tinapay. Oh Mark, ready ka na? Dali lang ha. Ayan. Medyo na-interrupt lang sandali kasi dumating si John Mark. Inutusan ko na iligpit yung mga napagtabasan ko na katabi nitong ampalaya. Yung beans kasi na ginawa ko ng balag, natumba rin. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga beans, may mga sumampa na ampalaya, kaya tinalbusan ko na lang ito. Sayang naman oh. Inugasan ko, lininisan, tapos ngayon tinatalbusan. And then ang gagawin ko dito, ilalagay ko sa freezer. Dito sa container na to, nakaganyan, pero naka-freeze siya para anytime later on kailangan namin ng ampalaya, especially pag winter, wala ka ng makuhang mga gulay dahil
malalanta lahat yan eh. Pagdating ng unang frost pa lang, lanta lahat yan. So, walang matitira. Alam mo naman, mahilig tayo sa munggo, saka magandang benefit yan sa katawan. So, importante na magtabi tayo for winter. Parang storya yan ng yung yung grasshopper saka langgam. Siguro kung nagbabasa kayo ng Bible, nandoon sa kwentong yun na yung grasshopper mahilig daw maglaro. At teka muna. Tama. Halo yun eh. Sa Bible at saka sa fable. Aesop's fable yata yun. Na nagkita yung grasshopper at saka yung langgam. Yung grasshopper mahilig maglaro. Laro ng laro. Kausap niya raw yung langgam. Sabi ng langgam hindi, mag-iipon ako kasi pagdating ng winter meron akong pagkain. So yung grasshopper wala siyang pake, sige lang, laro lang ng laro. Dumating nga yung time na naging winter. Sino may pagkain? Yung nagtabi ng pagkain. So simple lang yung lesson doon. Habang maaga magtabi tayo bago mag-winter. Siyempre sa Pinas wala namang winter eh. Pero may tag-ulan. So habang maaraw maghanda, kasi pag ulan ng ulan mahirap kumilos. May gulay pa rin pero hindi ganun karami. Pagyuhin. Ayan. So pipirin natin, i-save natin kung anong pwedeng i-save. Diba? Huwag tayong walang tawag dito, yung walang paki, yung ilang sera, what will be, sabi nga ng iba. Hindi pwede yung ganun. So bilang mga Kristiyano, binibigyan tayo ng ehemplo na magtipid, maghanda, mag-save, hindi mag-worry, pero mag-save, mag-invest for the future. Wag lang masyadong too much preoccupation. Nakala mo yung buhay mo ay doon na lang sa mga pagkain, doon sa mga temporary things. Importante yun, pero wag nating baliwalain. Ano ba yung sinabi ko? Parang nagka-halo-halo yata yun. Anyway, patapos na ako dito. So thank you for sharing your time with me dito sa maiksing post ko tungkol sa ampalaya, tungkol sa pag-save in advance,
pag may warning, tungkol sa pag-prepare for winter, pag-save, pag-invest, importante yan. Pero huwag natin kalimutan, ang buhay natin ay hindi lang para dyan. Hindi lang para kumain, mag-enjoy, at yun na. So, sabi nga ni Jesus is, life is not about food or clothing or shelter. Life is more than that. So what is life all about? It's about pleasing God in our daily life, whatever we do, whatever we say, whatever we think. Remember to always please God, give Him the glory, do what is right, and yun lang, buhay natin, di ba? So, salamat sa time nyo, and I hope you would continue to subscribe and like and share para sa mga iba pang episodes na isi-share ko sa inyo. Bye!